Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Neng at ako ang magkukwento ngayon sa inyo. Ang aking ikukwento ay mula sa Biblia at ito ay matatagpuan sa Exodo 24, 12 to 18, 32, 1 to 35. At ang pamagat ng aking kukwento ay Ang Gintong Guya. Matapos mapagtibay ng tipan, tinawag ng Diyos si Moses paakyat sa bundok ng Sinai para makipagtagpo sa kanya. Umakyat si Moses sa banal na bundok kasama ang katulong niyang si Josue na mula sa lahi ni Ephraim, isa sa mga anak ni Jose. Iniwan ni Moses sa pangangalaga ni Aaron ang mga Israelita. Nanaog ang kaningningan ng Diyos sa bundok ng Sinai. Nagmistulang may apoy na nagliliyab sa tuktok ng bundok. Nanatili si Moses doon sa loob ng 40 araw at gabi. Binigyan siya ng Diyos ng mga tuntunin tungkol sa pagtatayo ng tolda para sa kanyang presensya at tungkol sa pagtatalaga ng mga saserdote na maglilingkod sa kanya. Isinulat din ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa 2 tapyas na bato at ibinigay niya ang mga ito kay Moses. Samantala, sa kampo ng mga Israelita, naiinip na ang mga tao sa paghihintay na bumalik si Moses. Sinabi nila kay Aaron, Hindi namin alam kung ano nang nangyari kay Moses na naglabas sa amin sa Ehipsyo. Igawa mo na lang kami ng Diyos na mangunguna sa amin. hinubad nilang lahat ang kanilang mga hikaw na ginto at imiligay mga ito kay Aaron. Tinunaw ni Aaron ang mga hikaw at ibinuhos ang ginto sa hulmahan para lumikha ng hugis na guya. Sinabi ng mga tao, Israel, ito ang ating Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. nagkaroon sila ng pista at nag-alay ng mga handog. Kumain sila at uminom at nagkasala laban sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses, Magmadali ka, bumalik ka sa kampo. Nagkasala ang bayan mo at itinakwil nila ako. Gumawa sila ng guya mula sa ginto at ito ay sinamba nila. Sinasabi nilang ito ang kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Galit ako sa kanila at lilipunin ko silang lahat. pero nagmakaawa si Moses sa Diyos. Sinabi niya, Yahweh, kapag nilipol po ninyo ang inyong bayan, sasabihin ng mga Ehipsyo na inilabas ninyo sila sa Ehipto para lamang patayin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit at huwag na po ninyo silang lipulin. Alalahanin po ninyo ang inyong pangako kina Abraham, Isaac at Jacob. kaya hindi na nilipol ng Diyos ang mga Israelita. Nanaog sina Moses at Josue sa bundok. Nang makita ni Moses ang guya at ang mga taong nagsasayawan, lubha siyang nagalit. Ibinalibag niya ang mga tapyas na bato na bitbit niya at nabasag ang mga ito. Kinuha niya ang guya, tinunaw ito, dinurog ang ginto hanggang maging pinong pulbos at inihalo sa tubig. Pagkatapos, pinainom niya ang tubig sa mga Israelita. Sinabi niya kay Aaron, Ano ang ginawa ng mga taong ito sa iyo? Bakit hinayaan mo silang gumawa ng napakalaking kasalanan? Huwag kang magalit sa akin. sagot ni Aaron, Alam mo namang gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Pinilit nila akong hulmahin ang guyang iyon. nakita ni Moses na napabayaan ni Aaron na magkagulo ang mga Israelita. Ipinamumukha nilang hangal ang kanilang mga sarili sa kanyang mga kaaway. Sumigaw si Moses. Lumapit dito ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Ang lahi ni Levi ay nagtipon sa palibot ni Moses. Inutusan ng Diyos ang mga Libita na kunin nila ang kanilang mga tabak at patayin ang mga Israelitang sumamba sa guya. Sinunod siya ng mga Libita at 3,000 tao ang namatay ng araw na yaon. Pinadalan din ng Diyos ng sakit ang mga tao dahil pinilit nila ni Aaron na gawin ang gintong guya. Ano ang ginawa ng mga Israelita nang mainip sila sa paghihintay kay Moses? Gumawa sila ng gintong guya at sinamba ito bilang kanilang Diyos. Ano ang parusa ang nararapat para sa mga Israelita? Bakit? Nararapat silang lipunin dahil sumira sila sa tipan at itinakwil nila ang Diyos. Bakit hindi sila nilipol na lahat ng Diyos? Dahil ipinanalangin sila ni Moses at dahil tutuparin ng Diyos ang pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Ano ang naging bunga ng kasalanan ng mga Israelita? Marami sa kanila ang namatay. Nakaranas din sila ng mga sakit. Ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Nagagalit ang Diyos kapag pinapalitan siya ng mga tao ng ibang Diyos. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kahit galit siya. May karapatan ng Diyos na hatulan ng kamatayan ang mga makasalanan. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!